Good morning, guys! Kakauwi ko lang po galing trabaho. Kita nyo ba yan, yung iPad na yan? Napakalaki na. Oh, diba? Diba? Charis. Shoutout sa aking unan. Catch a wave. Pagbulo sa higaan ko, may bag pa dun. May face mask na madami. Hindi yung mga documents ko na hindi ko pa naitatabi. Diploma ko. Graduate ako ng college. Yan, balik tayo sa mukha ko. Magsawa kayo ngayon sa mukha ko. Nakahiga na ako, nagpapaantok lang. Mali. Nagpapahinga lang bago matulog. Busog na busog pa ako, pero nakahiga na agad ako. Para tiring day. Kahit konti lang naman yung ginawa ko ngayon. Puro sulat nga lang kasi documents tayo. And then, visiting ng lines. Kasi yun yung inatas sa akin ngayon. IPQC na kasi ako, hindi na OQC. Tinetrain na ako sa IPQC. Pero na-support pa rin naman tayo sa OQC. Kapag nakakatapos tayo ng maaga, ganun. Pero hindi pa rin talaga maaga yung tapos ko kanina. Ano pa kaya kung hawak ko lahat ng line, no? Buti nga yung tinulungan ako ng yung nagte-train sa akin. Naghati kami ng line. Sa kanya ang line 12, 13, and 14. Akin naman ang line dalawang line 15, isang line 16, and then dalawang line 17. Yun ang hawak ko kanina. Madali lang siguro siya kapag nagamay mo na. Ngayon kasi medyo nalilito pa ako kasi bago lang naman para sa akin. Diba? From attendant, and then ngayon QC naman, bago lang para sa akin. Diba? Ganyan talaga kapag gusto mo ng mga challenges sa buhay. Kung ayaw mo nang nakakulong ka lang dun sa isang box mo. Kagaya nung sinabi ko sa unang vlog ko, diba? Na sabi ko, huwag kang matakot mag-try ng ng mga bagay na hindi makakalain na makakaya mo. Ngayon, china-challenge ko yung sarili ko sa isang proseso talaga, sa isang trabaho na kakaiba para sa akin. Kakaiba ba yun? Pero syempre, when you say QC or QA, diba, it's more on inspection, ganon. Quality control, quality assurance. Kailangan yung mga products mo nandun yung quality, maganda yung mailalabas mo. Akala ko dati ang QC mag-i-inspect ka lang talaga. More documents din ako ngayon, ganoon. Pero kaya ko naman siya ihalin tulad dun sa naging trabaho ko sa sabihin ko ba, wag na lang dun sa isang company noon, pero clerk naman ako dun, documents din yung hawak ko dun, admin clerk. Noong nagtrabaho ako dun sa company na yun, sabi ko sa inyo, hindi ko din alam yung talagang inaral ko lang din doon kasi alam mo na hindi tayo masyadong magaling sa mga bagay-bagay, kaya kailangan natin subukan kung kakayanin ba natin. Ewan ko nga ba, ba't ba ako nag-resign pa doon? Dapat din na lang ako nag-resign Sarap-sarap buhay ko Sarap ng buhay, nakaupo kaharap ang computer. Kung pwede nga lang bumalik kung may babalikan pa, charis. Pero alam mo na, enjoy ko dun sa dating trabaho ko noon, dun sa company na yun, nung ako ay admin clerk pa. Nag-encode ako ng mga datas, ganon. Data encoding. And then, ano pa bang ginagawa ko dun? Processing ng documents, ganon.
Naghawak na din ako na ng budgeting ng consumables namin. At saka attendance monitoring. Timekeeping, ayan, ganun. Timekeeping. Oo, tama ka. Timekeeping na yun. Nagkamali ako. Tsaka yung mga gate passes and working permits yan. Ako din nagpa-process niya noon. Hindi naman mahirap. Ano lang siya. Yung madami lang gawain nun. Nanggagahol lang ako sa oras. Lalo na kapag mag-end of the month, madaming gawain yan. Meron pa yung mga check sheets ng mga machines. Kasi department ko noon ay machine maintenance. Mga hawak namin ay technicians. Ayan, yun yung mga kasama ko sa trabaho nun. Puro boys. Tanda ko noon, dalawa lang kaming babae. Dalawa lang kami babae sa area. Naghawak na din ako ng shuttle allocations. Shuttle officer din ako. Ganon. Naging may meeting every Wednesday. Pinag-meetingan kung meron pa bang pagbabago o meron pa bang naiiwan ng shuttle. Kung meron pa bang mga complain ng mga tao mo, ganon. So, sa awa naman ng Diyos, wala namang ganon. Ngayon, namimiss kong ganon trabaho. Sana meron pa ulit ganong opening na trabaho. Gusto ko ulit mag-work sa ganong larangan. Kahit hindi tayo tapos na administral, ano. At least, na-try natin, ano. Alam mo, may isa pa akong gustong matutunan. Ay yung bookkeeping. Admin works yun. Bookkeeping. Gusto ko mag-bookkeeping. Sana merong nagtuturo ng ganun na libre lang. Libre. Syempre, for the tipid tayo ngayon, di ba? Kaya, hanap natin yung mga libre. Pero, alam kong walang libre na ngayon. Kaya, kung ako sa inyo, yung mga takot dyan sumubok ng mahirap na bagay, trabaho, huwag kayo matakot. Try nyo lang ng try. Okay lang na umiyak pag napapagod, nape-pressure, nai-stress. Okay lang yun na umiyak. Basta natututunan mo, wala naman kasing pumasok sa trabaho na magaling agad. Yan yung lagi nyong tatandaan. Kahit murahin pa kayo dyan, kahit taray-tarayan pa kayo dyan, huwag nyo intindihin yun kasi kayo naman nakakakilala sa sarili nyo. Kasi, makwento ko lang sa inyo kanina, may bagay kasing hindi ko alam. Hindi ko pa alam, itong si ate girl, nagalit siya, my God. Kasi sinagot ko lang yung tanong, yung sinabi niya, sabi niya kasi, bakit tayo pa daw ibaba yung bagay na yun at papalitan? Bakit daw hindi isinurrender yung bagay na yun? Dahil ubos na daw. Kasi nichiban tape yun eh. Sinabi ko na, nichiban tape. Hindi sumama ang loob ko, pero yung pinakita niya kasi hindi maganda yun. Kasi, para siyang bata na, ano ba tawag dun? Hinablot niya sa kamay ko yung isang bagay. Yung tape na yun, yung wala nang laman. Yung sabi niya, ako na nga. Tapos, tumakbo na siya. Hindi ko naman alam kung saan yun eh. Tumahimik na lang ako kasi parang kasalanan ko kasi talaga. Kasalanan ko na hindi ko alam kung saan yung dinadala. Kasalanan ko na hindi ko alam kung kanino yun isinusurrender. Ang mali ko, dapat di ko na lang nung nakarang gabi. Hindi kasi ako IPQC nun eh. Ako ay nasa OQC nung linggong iyon. Pumasok ako kasi. Sabi nila, kulang sa tao, kaya pumasok ako ng linggo. Kahit hindi natin alam, tinatry naman natin. So, wala naman nag-endorse sa akin na, uy, yung pala, yung pinag-ubusan ng tape, ibibigay mo sa day shift, ganun ha. Ay, wala eh. Anong gagawin ko, diga? Eh di, sabi ko, bukas ko na nga lang dadalahin. Hindi ko naman alam kung ano to. Alam kong mahalaga yung kaya hindi ko tinatapon kahit ubus na.
So, ganito. Pagdala ko ng umaga, ayun, ganyan na nga nangyari. Hindi pala umaga, gabi na yun. Gatong gabi kami. Yun ang nangyari. Tapos, pagdating sa area, nung nag-meeting na, tapos na ang meeting. Tama ba na? Oo, galit ka. Okay lang yun. Galit ka. Naintindihan namin galit ka, pero tama ba yung ihagis mo yung bagay at itapon, tapos nagmura ka pa? PIC ka, pero pasensya na po. Hindi ko yun kasalanan. Huwag kang ganyan. Kasi minsan din naman ako nag-issue ng mga ganyan sa consumables noon. Hindi ako nagmumura, hindi ako nagagalit ng ganyan. Pinapaintindi ko kung galit ako at mali yun nagawa. Pero hindi ko alam na mali yun, ha? Kaya wag ka mag-init ang ulo. Pero kanina naman okay naman na. Nakausap ito. Okay ka naman lapitan. Siguro pagod ka nga lang talaga. Naintindihan ko yun. Pero sinasabi ko sa'yo na yung ganong attitude, wag mong papakita sa iba. Kasi tinanggap mo yung trabaho yan. Person in charge ka. So, ibig sabihin, kargo mo lahat yung nasa baba. Wag ka magre-reklamo kasi nandiyan ka sa position na yun. Yun yung natutunan ko noon, nung ako ay nagtatrabaho sa isang company dati. Na dapat hindi ka okay lang na magreklamo, pero yung ganyong bagay, hindi dapat ganyan. Sinasabi ko kasi naranasan ko, di ba? Kaya hindi ako naimik. Inaano ko na lang yung isip ko na, okay, siguro bata pa to. Alam nyo ganito to? Magte 30 years old na ako sa April. Matanda na ako, mukha lang akong bata. Mukha lang ang bata. Naiyak ako, iyakin ako yung malamang. Pero ako'y matanda na mag-isip. Yung ganyang bagay napagdaanan ko na. Yun lang. Naikwento ko lamang sa inyong lahat. Kung pagod, huwag dalhin sa trabahong pagod. Huwag huwag ibunton sa iba ang pagod. Kasi ginusto mo din yan. Tama o mali? Sagot nga kayo kung tama o mali. Yun lang. Na lang ako. Kasi act of rudeness yun. Sorry po sa word. Sorry po sa PIC namin. Alam kong mabait ka. Kasi alam mo, sa ganong bagay, isang act mo lang ng ganon ay mahuhusgahan ka kaagad. Yung ganon. Madaming mata. Antok na ako talaga. Naubos ng aking energy. Ma-edit ko pa ba to? Sa huli ko na nga lang ilalagay yung aking kuno, umaga eme. Charis. Oo nga pala. Shoutout sa boyfriend ko, Roger Amalgo Escobidal. Hindi na naman tayo magkasama. Pang umaga ka, kapang gabi ako. Nakita kita, hindi mo lang kita nalapitan. Ano tayo? Pakyat. Sige na guys, pagod na ako. Untok po. Untok na ako. Uy, Padre Pio yan. Kita nyo guys. Padre Pio yan. Untok na si Jen. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya antok. Hindi na daw kaya antok pero nagbibideo pa. Ay naku.
Nalay ng aking kamay kakahawak ng cellphone eh. For the vlog tayo guys. Kailan kaya makakagala ulit? Hoy, manlibre kayo. Charis. Hindi na ako makagala. Namamani na. Namamani. Walang money. Ang hirap ng walang pera. Ano? Ako. Kailan kaya makakapag-vlog ng maayos? Yung vlog na may pupuntan ako sa lugar. Wala na akong ma-share sa inyo. Ang ma-share ko lang naman sa inyo yung araw-araw na nangyayari sa akin sa trabaho. Kagaya niyan, may ganap kanina, diba? Hindi bago sa akin makakaranas ng ganyan na meron nagagalit. Mas malala noon kasi hindi ko alam talaga yung kasi budgeting dati. Mas nakakayak naman yun. Kasi yung sa ganyan, galit-galit na tatapan ko yung bagay ko. Naisip ko tuloy, siguro nang siya'y bata pa, pag napapagalitan siya, tapos magtatantram siya, nagtatapon ng gamit. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo. Kapag gano'n ang akong superior ninyo, yun ayaw nang napapagalitan siya. Ganon. Siguro kapag pahuli-huli siya, tapos pag napupunta siya dun sa para mag-claim ng ganong bagay, napapagalitan mo na siya bago siya bigyan. Kasi, example na lang yan, sabi niya kanina na, hindi naman kayo napapagalitan. May mga bibig naman kayo. May mga pa kayo. Ganon. Nauna yung niya. Ano ba tawag dun? Yung emotion niya na nataas agad. Bad temper agad siya sa pag ganon. O nga naman, hindi naman kami ang napapagalitan siya nga. Ako nga dati, pag napapagalitan, iyak lang. Tapos na. Okay lang na magalit. Huwag magalit ng ganun agad dahil baguhan lang yung dapat ang gagawin mo, ipapaintindi mo, tuturuan mo, hindi yung galit agad yung ipapairal mo. Madami nang nagdaan sa akin tinetrain ko, ako din nagagalit agad. Hindi pang baby yung gano'n, yung ipangangapa din sa mga tinetrain mo, kapain mo rin minsan, hindi yung gano'n. Ano pa yung sinabi mo kanina? Hindi lahat ng bagay idudulot. Maling-mali yun. O baka ako lang nakaisip ng maling-mali yun. I mean, alam nyong bago pa lang, wag nyong madaliin. Ilang araw pa lang pa kami. Ano ba? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hindi ko na mabilang. Siguro may 3 weeks pa lang kami. Mag-iisang buwan pa nga lang ako eh. Tapos dun sa bagong process na yun 3 days pa lang naman ako. Kaya akong sabihin na, alam niyo naman na isinurrender ang ganyan sa pag umaga. Alam ko ba? Kaya nga nagtatanong ako eh. Nagtanong ako Hindi ko nga alam eh. Tsaka yung sinasabi niyong lugar kung saan yung isasauli, hindi ko din alam agad. Malay ko yun ang tawag doon. Ituro niyo yung daan. Kaya ko puntahan. Hindi naman tinuro yung daan. Nako. Ayoko na nga. Nagagalit na rin ako. Hindi ko na lang mapigil. Pinipigil ko lang pala kanina. At mali kung ako'y sasagot pa. Sa maldita kong are. Hindi ko mailabas. Ay, bago lang sa trabaho. Ayoko munang matanggalan Subukan muna natin to. Pagkaya na natin, edi pero pag ako'y tamad na, hahanap ako ng bagong trabaho.
Ako'y mabait naman. Kinakawawa lang ako palagi. Huwag niyo namang araw-arawin ang kapagkawawa na. Sabi ng katrabaho kanina yan ba't ka pumapayag ng ganun? Alam mo, paano ko ba sasabihin? Para sa akin wala na yun. Ako'y natahimik na lang. Kasi nagpakita ng ugali, hindi naman ako. Bigyan. Pag di nyo namamasukan kayo ng nagtatrabaho, hindi naman sila yung nagpapasahod sa iyo. Huwag mong pansinin yung ganyan. Bigyan. Hindi kayo nagtatrabaho para kumita ng pera. Hindi sa kanila ikaw nagtatrabaho, sa company, sa may-ari ng company. Kaya, kung ako sa'yo, gawin mo na lang yung trabaho mo. Kung hindi mo alam, hindi tinuro sa'yo, hayaan mo. Hindi magalit siya. Diga? Ganoon. Hindi ko kayo tinuturuan ng ganito ka. Pero I mean, yun lang ang ibig kong sabihin. Hindi ko lang sabihin, hindi sila yung nagpapasahod sa inyo. Kung ayaw kang turuan, di wag, diga. Kung ayaw kang, matututo, di wag. Sabi ng boyfriend ko, madami pa yung trabaho. Madami pang papasukan. Diga, kahit naman ang hirap ng trabaho, kakayanin mo basta ginusto mo. Yun lang, sige na nga, babay na. Tutulog na ako. Good night. Good night. Good morning pala. Umaga na pala. Sige na nga, babay na. Yum, yum, yum.